araw, grade 8 learners! Isa na namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa araw na ito. Samahan niyo akong pag-aralan ang kasaysayan ng ating daigdig. Kaya, ihanda ang ballpen at papel para sa ating talakayan. Ito ang inyong guro, Teacher Maggie, na nagsasabing, manood, makinig, at matuto. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa sinaunang kabihasnan sa daigdig. Ito ay nakaangkla sa most essential learning competencies ng Department of Education na may layuning nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan ng Egypt, Mesopotamia, India at China batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig ay sumibol sa mga lambak ilog ng Mesopotamia, Indus, Chino at Egypt. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa maunlad na pamayanan at may mataas na antas ng kulturang kinakikitaan ng organisadong pamahalaan, kabuhayan, relihiyon, mataas na antas ng teknolohiya at may sistema ng pagsulat. Nalinang din ng mga sinaunang tao ang mga kasanayan sa iba't ibang larangang nagpaunlad sa kanilang pamumuhay. Ang kabihasnang Mesopotamia sa kanlurang Asya. Ang Mesopotamia ang itinuturing na lundayan ng kabihasnan sapagkat ito ay pinag-usbungan ng mga kauna-unahang lungsod sa daigdig. Sa kasalukuyan, ito ay matatagpuan sa Iraq at bahagi ng Syria at Turkey. Ang mga Sumerian. Itinuturing ang Sumer sa pinakaunang sibilisasyon sa Mesopotamia, nakapagtatag ng malayang lungsod-estado o city-state na pinamunuan ng isang paring hari, isang pari na nagsisilbing hari rin ng mga Sumerian. Nabuo din ang 12 lungsod-estado tulad ng Eridu, Kish, Lagash, Uruk, Ur, Nippur at iba pa na bawat isa ay may sariling pamahalaan na pinamumunuan ng isang hari. Naniniwala din sila sa maraming Diyos at Diyosa na anthropomorphic o may katangian ng pag-uugaling tao. Bunga ng paniniwalang ito, nagtayo sila ng mga templo na magiging tahanan ng kanilang Diyos. Ito ang tinatawag nilang ziggurat. Sa pamamagitan naman ng kanilang sistema ng pagsulat na kung tawagin ay cuneiform o hugi-sinsel na itala ang mga kaganapan sa kanilang lipunan. Ang mga Sumerian ay mga magsasaka na nagtayo ng mga kanal at dike, gumamit din ng araro sa pagsasaka, at gulong sa paglipat ng kanilang mga pananim sa ibang lugar. Nag-alaga rin sila ng mga iba't ibang hayop tulad ng baka, tupa, kambing at baboy. Dahil sa madalas na tunggalian ng mga lungsod-estado tungkol sa lupa at tubig, hindi nakabuo ng matatag na pamahalan ang mga Sumerian. Ang sumunod ay mga Akkadian. Itinatag ni Haring Sargon I ang imperyo ng Akkad, ang itinuturing na kauna-unahang imperyo sa daigdig. Si Sargon I ay nagmula sa hilagang bahagi ng Mesopotamia sa lungsod-estado ng Akkad o Agade. Ang imperyong pinasimulan ng Sargon I at ipinagpatuloy naman ng kanyang mga anak ay tumagal lamang ng halos 150 taon. Isa sa pinakahuling mahusay na pinuno ng mga Akkadian ay si Ramsin. Noong 2100 BCE, panandaliang nabawi ng Ur sa ilalim ng pamumuno ni Ur-Nammu ang kapangyarihan at pinamunuan ng Sumer at Akkad. Bumagsak ang dinastiyang Ur sa pagsalakay ng mga Amorite at Hurrian sa Mesopotamia. Ang Babylonian. Ang lungsod ng Babylon ay nagsimulang lumakas na humantong sa pagsakop ng Mesopotamia. Itinatag ni Haring Hammurabi ang Imperyong Babylonia at kinawang kabisera ng imperyo ang Babylon. Ang Code of Hammurabi o Kodigo ni Hammurabi ay ang katipunan ng 282 na batas sa Babylonia na ipinatipon ni Hammurabi upang maging batayan ng imperyo. Nang mamatay si Hammurabi ay nagkawatak-watak ang kaharian ng Babylon. Noong 1595 BCE, sinalakay ng mga Hittites mula sa Anatolia ang Babylon
Ang mga Hittites ay nagpatanyag sa pagmimina ng iron ore at paggawa ng mga kagamitang bakal. Ang sumunod ay ang Assyrian. Noong 1120 BCE, si Tiglath-Pileser I, ang kinikilalang pinakamahusay na hari ng Assyria, ay nagawang supilin ang mga Hittites at naabot ang baybayin ng Mediterranean at itinatag ang Imperyong Assyrian. Naging makapangyarihan ang Assyria sa panahon ni Tiglath-Pileser III, isang henyo sa larangan ng militar, at sinakop niya ang Armenia, Syria, Egypt at iba pang mga bansa. Nang maglaon, sumunod naman na namuno ay si Ashurbanipal, at isa sa mga haring kinakitaan ng maayos na pamamahala at nakilala siya bilang tagapagtatag ng unang aklatan sa daigdig. Ngunit pinabagsak ng mga Chaldean ng Assyria sa isang pag-aalsa. Ang mga Chaldean, pinamunuan ito ni Nabopolassar noong 612 BCE na nagtatag ng bagong imperyo ng Babylonia matapos pangunahan ng isang pag-aalsa laban sa Assyria. Tuluyang naigupo ni Nebuchadnezzar II, ang anak ni Nabopolassar, ang natitirang hukbo ng Assyria noong 609 BCE. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, natamo ng Babylonia ang rurok ng kanyang kadakilaan. Nagpagawa rin si Nebuchadnezzar ng Hanging Garden of Babylon para sa kanyang asawa na si Amytis, na kinikilala ng mga Greek bilang isa sa 7 wonders of the ancient world. Noong 539 BCE, nilusob ni Cyrus the Great ng Persia ang Babylon. Ang mga Persian, nagtatag ng isang malawak na imperyo na tinawag ng Imperyong Achaemenid. Sa pamumuno ni Cyrus the Great, napasailalim sa imperyo ang mga Medes at Chaldean sa Mesopotamia at ang Asia Minor na ngayon ay Turkey. Sa panahon naman ni Darius the Great, umabot ang sakop ng imperyo hanggang India. Hinati ang imperyo sa mga lalawigan o satrapi at pinamahalaan ng gobernador o satrap. Nagpagawa din ng isang royal road na tinatayang may habang 1,677 miles mula sa Sardis hanggang Susa, kung saan naglalakbay ang mga mangangalakal, opisyal at mensahero ng imperyo. Nagsulong din ang mga Persyano ng relihiyong Zoroastrianismo na ipinangaral ni Zarathustra o Zoroaster.